Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Walang ibang salita ang dapat mamutawi sa bibig ng iyong mga anak, kundi salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Bagamat kami hindi karapat-dapat, ngunit naging marapat dahil sa ginawa mo para sa amin sa krus sa Kalbaryo, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Lahat, Panginoon, ng papuri karapat-dapat sa iyo ibigay, Panginoon. Karapat-dapat ka sa papuri ng iyong mga anak. Karapat-dapat mo kayo itaas, taghal, parangalan. Hallelujah! 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 Napakasarap, Panginoon, malaman sa inyong presensya. Napakasarap, Panginoon, magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Minsan, Panginoon, nabibigilan kami umawit sa inyo dahil marami kaming pinagdadaanan sa buhay. Mga problemang nagbibigay pasaning pabigat sa amin. Mga sitwasyon na hindi namin makontrol. Panginoon, hindi kami makaawit, hindi kami makapagpuri sa inyo. Minsan inahandangan kami ng mga ganitong sitwasyon, kung kaya't ang kamay namin hindi namin maitaas sa inyo. Hindi kami makapagbigay ng pasalamat sa iyo. Ngunit, Panginoon, sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, naging marapat kami, Panginoon. Lahat ng hirap pinasag mo, Panginoon. Lahat ng sakit,
Amen. Talaga po minsan sa ating pong buhay, hindi maiiwasan na dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Amen? May mga pagsubok po ba kayo? Amen. Iba't iba pong level yan eh. May mga magaan, medyo magaan, may mabigat, medyo mabigat. Pero salamat po sa Panginoon dahil walang problema na hindi kaya ng Panginoon. Amen. Amen. So, praise God. Napakabuti po ng Panginoon. Ang sarap tumawad sa Panginoon. Namiss ko yung gano'n ng awit sa Panginoon. Amen. Praise God. Sige po. Relax na lang sa tayo. Okay. Dahil po nasa buwan na tayo ng Mayo. Amen. Ang bilis po ng panahon, no? Parang kailan natin, bagong taon. Ngayon ay 4 na buwan na ang lalagas sa kalendaryo ko. So, pumasok na po ang weeks. Pero before po tayo mag-start, welcome po muna natin si Kuya John. Tama? Medyo pwede po sila makikita tumaya para parang natin ang Panginoon. Kuya John, first time po ngayon. Galing siya sa Mindanao. Taga Mindanao dito eh. Si CJ kasi si MJ. So mamaya makausap po sila kung saan ka sa Mindanao. Saan ka sa Mindanao? Ganyan? Dipolog? Marami sa inyo? CJ? Ayan. Mindanao. Thank you. Ganyan. So, muli ng Panginoon na kasama ka namin. Aba, ito yung simula ng Panginoon at sa gawain ko ng Panginoon. Si Kuya Jenny nag-aaral sa church nung nasa Mindanao, ano? So dito siya nakapila sa Aldea. Malapit lang dito. So mag-ano siya dito, mag-aaral. Papasok po ng PNP, no? Papasok ng PNP. Praise God. Police! Ayan. Praise God. Amen. So, muli ng Panginoon. Sige po. So before po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, atin po muna, tayo po muna magdaraw sa mga nakakunan. Makibukas po kayo sa akin sa inyong mga Bible or cellphone, kung may cellphone. Sa 1 Corinthians chapter 10. Ay magdaraos ng banal na hapunan. So ito pong communion ay ating pong ginagawa once a month. So sa tuwing pagtitipon po natin, inaalala natin ang tinapos na gawa ng ating pong Panginoon sa Kristo. So may mga simbolo po tayo na gagamitin yung communion elements po natin na kung saan ay sumisimbolo po sa ginawa o sa tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung tinapay po na aking pagpira-pirasuhin, ito po ay simbolo ng bugbog na katawan ng ating Panginoon na kung saan ano man yung ating kasakitan ay kanya nang pinagaling. At yung Diyos po na inumin natin ngayon ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon na simbolo na ang ating kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoon. Yung po sa mga talatang yan, nakasaan kung ano yung ginagawa ng purpose natin dito. Ito po yung pag-alaala sa ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi po doon sa ulit ng talata sa verse 28, dapat siya sa atin ng tao kanyang sarili bago kumain ng tinapay at tumilong sa saraw ng Panginoon. Kaya sa oras po ito, tayo po sa mandaling manahimik, magpasiyasan po sa ating Panginoon bago natin tanggapin ang mga communion elements. Natawagan po natin mga kalalakihan.
nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin ko. Gayun din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kung iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Imin mo. Kahit mo na namin. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong pagandahang loob, sa iyong dakilang biyaya, Panginoon, na kung saan sa mamagitan ng iyong pagmamahal sa amin, isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang sa aming kasalanan kami ay mapatawad. Salamat po sa mga bugbog na katawan ng aming Panginoong Jesus na kung saan ang aming mga kasakitan ay iyon na pinagaling. Salamat po dahil tuwing ginagawa po namin ito, inaalala po namin ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo, karoon kami ng buhay na ganap at kasiyas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan mo natin. Excited po ba kayo na makinig ng salita po ng Diyos? Kumain po ba kayo? Amen. Kaya po kakain tayo. Pero ngayon po, ngayon po natin busugin ang ating spiritual na buhay. Okay? Sino pong may dalang ng physical Bible? Amen. Asang kamay? Ayan. Okay. So last month, 2 months ago, pinag-usapan po natin yung mga biblical doctrine. So I believe na natanim ito sa ating isipan na ito yung magpapatibay ng pundasyon natin bilang mananampalataya. At habang nandito tayo sa mundong ito, mga niligtas ng Panginoon, kailangan may pamuhay natin. Kung ano man yung ating natutunan, buhat sa kanyang salita. Importante po kasi na ipamuhay, na ipapamuhay natin ang kanyang salita. Kaya ngayong buwan po, ang pag-uusapan po natin ay tsaran, Christian living. May napapansin po ba kayo dito sa picture na nasa harapan? Nakatingin na po ba kayo ng santol? Duhan. Medyo awake, no? Thank you. Siniguelas? Panahon ngayon, eh, no? Panahon na ba ng siniguelas ngayon? Oo. Ngayon na pag summer, eh, summer. Okay. Pero pag ibang mga buwan, wala tayong makikita ng ganyan. Tama. So, ma-relate po natin yung pag-aaralan natin ngayon. Kung napapanahon ba o hindi ang bunga ng isang Kristiyano. Ang bunga ng isang Kristiyano hindi dapat seasonal. Kailangan palagi may bunga. So Christian living, yan po yung pag-uusapan po natin. Sa mga susunod na linggo, yung iba nating mga tagapagsalita, yung Christian po natin, ay dito iikot sa Christian living. So ano nga ba itong Christian living? Sa Tagalog, pamumuhay Kristiyano. Sabihin nyo nga po, pamumuhay Kristiyano. Mukhang hindi talaga
kumain. Halata. Ayan. Yung medyo may kasiglahan, pamumuhay Kristiyano. Medyo sumigla ng konti. So, ang Christian living o pamumuhay Kristiyano ay ang pagsasabuhay ng pananampalataya kay Kristo. Pagsasabuhay. Meron kang pananampalataya kay Kristo. Makipag-isa ka kay Kristo, kailangan maisabuhay mo. Kung ikaw ay ligtas, pinatawad ng Panginoon, paano mamuhay ang isang iniligtas ng Panginoon? Hindi lang ngayon dapat ipinapamuhay o isinasabuhay, kundi sa bawat aspeto ng araw-araw na buhay natin. Araw-araw, dapat nakikita si Kristo sa buhay po natin. Hindi pwedeng itago, sa Ephesians nga sabi, minsan hinuhubad natin yung pagiging Kristiyano. Dapat suot natin palagi ang ating pong Panginoon. So, hindi lang ngayon natin dapat isabuhay ang pagiging ligtas o ang tinubos ng Panginoon, kundi sa bawat aspeto o araw-araw ng ating buhay. Hindi lang po ito pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Ito ay isang personal na relasyon sa Diyos na nagbubunga ng pagbabago sa ating asal at puso. Pag sinabing asal, yung ating conduct, yung ating pag-uugali, dapat nababago po siya. Okay? May pinoproseso ang Panginoon sa buhay po natin. Kasi ang isang taong niligtas ng Panginoon, paano siya pabuti, hindi pasapat. Amen po ba? Amen. Habang tumatagal kang Kristiyano, nakikita yung pagiging mabuti ni Kristo sa iyong buhay. So, text po natin sa umagang ito ay ito po problema ko sa sa video. Hindi ko alam kung mag-aaral. Yeah. Okay. Pag-usapan po natin yung chapter 15. Pero ito po yung pinaka-key verse niya. So, dalawang verse. Ang sabi po dyan, chapter 15 ng John, verse 4 and 5, abide in me and I in you. Sino po nagsasalita dito? Sino po? Si Jesus. Pag tinignan niyo po sa English version ng mga Bible, may naka-red letter po yan. Ibig sabihin, si Jesus ang nagsasalita. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Favorite natin itong last one. Apart from you, you can do nothing. Before po yan, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na po binasa. Dalangin po namin ang iyong pangungusap sa amin. Buksan ang aming mga isipan, ang aming mga spiritual na puso upang maintindihan po namin ang iyong mensahe sa umaga. Salamat po, Panginoon. Manahan po kayo sa aming pong pagtitipon ngayong umaga. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung mapapansin niyo po, ibang kulay yung mga word na ano po? Abide. Tatagalog po, tingnan natin. Yan. Sabi sa Tagalog, manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili, malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makakapamunga, malibang manatili kayo sa akin. Sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Baka magkamali tayo ng bigkas na, baka mapalitan ng S. Okay? Kayo ang mga sanga. Yan. Maliwanag. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana
sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. So sa Tagalog po, yung mga ibang kulay po dyan ay manatili. Sa English, ano po? Ano po sa Tagalog? Manatili. Sa English? Abide. Abide. Okay. Ang title po natin ay Abide in Me. Pangalawa ba? Okay. Abide in Me. So yun po yung pinaka-title po natin. Ano ang mga pangunahing haligi ng pamumuhay Kristiyano? Okay, tingnan natin kung ano yung mga haligi. Okay? Apat po yan nilagay ko dyan. So, tingnan po natin ano yung mga haligi ng pamumuhay Kristiyano. Una, pananampalatayang nagtitiwala. Ito po yung pagtitiwala sa biyaya ng Diyos para sa kaligtasan. Last month, yun po yung mga pinag-usapan po natin patungkol sa kaligtasan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas. Nakamtan natin ang kaligtasan dahil sa Panginoon. Hindi sa ating mga ginawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoon. So, isa sa mga haligi ng Christian living o pamumuhay Kristiyano ay ang pananampalataya nagtitiwala. Hindi ka basta may pananampalataya, kundi nagtitiwala ka sa ating Panginoon. Ito ay pagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol ng ating buhay. Hindi bulag po yung pagsunod natin sa Diyos. Bakit po? Kasi sabi ng Bible, we walk by faith. So lumalakad tayo, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ano pa yung mga haligi ng pamumuhay Kristiyano? Number 2, pagbabago ng buhay. May tinatawag po tayong bagong buhay kay Kristo. Lagi niyo po ba narinig yan? Kung ikaw ay na kay Kristo, meron ka ng bagong buhay. Na kung saan ang isang tao ay unti-unting nagiging katulad ni Kristo, una sa ugali at sa gawa. Kasi ang pagbabago hindi mula sa labas. Dapat nagmumula yan sa loob. Sa loob, palabas. Inside, out. Okay? So sa June, merong concert sa Minguez, ang title Inside Out. Yan. So ni-invite po tayo na sumama. Okay, so praying po, no? Kung ano yung kalooban ng Panginoon ay mangyari. June pa naman po yun. June 12. Okay. So, inside out. So, sabi ko nga po, ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa atin, hindi galing sa labas. Nanggagaling sa loob. Kasi, ang pagbabago, palabas. Nakikita dapat yung pagbabago sa ating buhay. Ang ating espiritu ay katulad na ni Kristo. Tama po ba? Kasi ang nabuborn na rin po sa atin ay ang ating mga espiritu. Patay ang espiritu, nahiwalay tayo sa Diyos nung bumagsak ang tao sa kasalanan. At yun yung binago ng Diyos. Kaya sabi, yung espiritu natin ay katulad na ni Kristo. Dahil yun ang na-born again. Yun ang naipanganak na muli. So anong parte ng pagkatao natin ang katulad na ni Kristo? Ang ating espiritu. Tripart being tayo, mayroong espiritu, may kaluluwa at katawan. Amen po ba? Amen. Yung ating espiritu na patay, binuhay ng Diyos. At yun yung na-born again. Ngunit ang ating kaluluwa ay hindi pa katulad ni Kristo. Yung ating espiritu, katulad na ni Kristo. Hindi nagkakasala ang binago ng Diyos. Okay? Ang espiritu na na-born again, hindi na nagkakasala. Pero tayo, nakagawa ng kasalanan, tama? Anong parte ng pagkatao natin ang nagkakasala? Yung ating kaluluwa. Dahil kasi yung kaluluwa natin may mind, may emotion, at saka will. Nakakapag-isip po ba kayo ng hindi maganda? Nakakaramdam pa po ba kayo ng hindi maganda? Nakakagawa po kayo ng hindi maganda? Nahuhulog tayo sa kasalanan.
mayroon pa parte sa ating pagkatao na binabago ng Diyos. Ang Espiritu hindi na kailangang baguhin ng Diyos kasi katulad na ni Kristo. Amen? Yun na yung born again. Pero yung ating kaluluwa, binabago pa ng ating pong Panginoon. Hindi pa katulad ni Kristo. Inaayos pa yung ating mga kaluluwa hanggang sa maging katulad ni Kristo. So ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng pagbabago sa buhay. Kapag naranasan natin ang biyaya ng Panginoon, nababago ang ating buhay at tumatalikod na tayo sa kasalanan. Kasi ang binago ng Diyos hindi natutuwa sa gawang masama. Dapat ang binago ng Diyos, ang may bagong buhay sa Diyos, lumalakad na sa katuwiran. Lumalakad na sa Panginoon. Tumatalikod na sa kasalanan. Example, dati kapag nakasagap ka ng balita, mabilis mo na ikakalat. Tama po? Dati yon. Tama po? May balita kang narinig, gusto mo agad sabihin sa iba. Tama po? Dahil walang control at walang conviction sa iyo. Ngayon, dahil binago ka na ng Panginoon, yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo, nakukundik na. May nagsasabi na sa iyo, mali yan. Huwag mo nang gawin yan. Amen po ba? Dati yun. Okay? Pero ngayon, anong ginagawa ng Diyos? Meron siyang pagbabagong ginagawa sa iyo dahil sabi ng Diyos, i-renew mo ang iyong isip. Magpigil ka ng iyong tila. Kung dati hindi ka makapagpigil na sabihin agad, ikwento sa iba, binasagap mo na balita, ngayon, tinitingnan mo, binabago mo muna yung kaisipan, binoproseso mo muna bago mo sabihin. Nakakapagpigil na po tayo. Yun po yung buhay na pagbabago. Haligi po yan ng pamumuhay Kristiyano. Kapag walang pagbabago, mahina po yung haligi. Imagine niyo po, kung tanggalin natin itong mga haligi na narito, yung apat na yan, ano pong mangyayari? Babagsak po, di ba? Isa lang dyan ang mawala. Sigurado babagsak. Amen? Gusto nyo ba tanggalin natin ito? Para medyo maluwag tayo. Babagsak po, kita yun po ang kapal eh. So matibay po yan. Okay? So kapag may haligi ang bahay, matibay. So ito yung mga pundasyon na maaaring panghawakan po natin sa ating pamumuhay Kristiyano. Pangatlo na pundasyon, pagsasabuhay ng pag-ibig. Ayon sa John chapter 13 verse 35, ang tunay na alagad ay nakikilala sa kanilang maalab na pagmamahalan sa isa't isa. So sabi na patutunayan kayong mga alagad ko kapag kayo ay nagmamahalan. Tama po ba? Kapag nag-aaway ang mga kapwa mananampalataya, napatutunayan ba na tayo alagad ng Diyos? Hindi. Dapat tayo ay nagmamahalan. Nakikita dapat yung pagmamahalan. Hindi pwedeng mahal kita pagkaharap, pagkalikod, sino ka? Amen po ba? Hindi pwedeng pagkaharap, mabait ka, kapag nakatalikod, hindi na. Ano pong tawag doon? Ano ba? Morokan. Hindi pwedeng ganon. Ang Diyos, nung sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, hindi ka plastikan yung pagmamahal niya. Tama? So kung alagad tayo ng Panginoon, mapatunayan dapat natin na tunay ang pagmamahal natin sa isa't isa. Sabi nga ng Panginoong Jesus, kahit kaaway, mahalin eh. Mahirap po gawin natin. Amen? Pero pinoproseso tayo ng Diyos. May binabago sa atin na kahit hindi ka ibig-ibig, kaya mo mahalin. Kasi, binago ka na ng Diyos. So, pagsasabuhay ng pag-ibig, hindi dapat tinatago. Dapat ipinapakita yung pagmamahal. Take note, tunay na pagmamahal ang ating ipapakita. Pag-ibig po sa kapwa ay napakahalaga. Kasi yung ating mga katabi, ang tawag po natin dyan, kapwa.
Tama po ba? Kapwa. Paglabas natin dito, maraming kapwa. Maraming tao. Dapat ipakita ang pagmamahal. Dahil ang pagmamahal bilang magkakapatid ay tanda ng pagiging alagad ni Kristo. Meron po ba dito sa kwartong ito ang alagad ni Kristo? Amen. So, ipakita ang pagmamahal. Pang-apat na haligi, pagsunod sa salita ng Diyos. Ito po lagi nating naririnig. Pero ang pinakamaganda po dito, maisagawa. Okay? Masunod ang salita po ng Diyos. Ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay gabay sa tamang pamumuhay at paggawa ng mabuti para sa kapurihan ng Panginoon. Kapag ginawa natin, sinunod natin, kung ano man yung ating napapakinggan, maganda po na nakikita sa atin yung buhay na binago ng Diyos. Nakakita na po ba kayo ng isang Kristiyano na walang bunga? Huwag judgmental. Huwag judgmental. Hindi natin alam, no? Parang wala namang bunga. Batuhin ko nga. So, fruitless Christians. Nakakita na po kayo? May isang kwento po. Merong mag-asawa. May nagregalo sa mag-asawa ng isang halaman. Sino po yung mahilig mag-alaga ng halaman? Nung pandemic, di ba? Nauso yung plantito, plantita. Doon ko lang narinig yung salitang yun, plantito. Tsaka plantita, akala ko plantito. So nag-aalaga pala ng halaman. So may nagregalo sa mag-asawa ng halaman. Ang ginawa po nila, nilagay nila ito sa loob ng kanilang bahay. Sa kanilang bahay may bintana, doon niya inilagay sa may bintana. Usually para maarawan. Importante po sa mga halaman ang maarawan eh. Tama po? So gano'n ang ginawa po ng mag-asawa. Ilagay nila sa may bintana para kahit pa paano ay maarawan. Inalagaan po nila ito. Dinidiligan. At kinakausap. Pwede po pala yun? Kinakausap yung mga halaman. Okay, so ganun po yung ginagawa. Inalagaan, dinidiligan, kinakausap. Noong una, berdeng-berde yung mga dahon at maraming dahon. Nang lumaon, unti-unting nababawasan yung dahon dahil natutuyo po yung iba. May ganun po ba kayong karanasan? Nagalaga kayo ng halaman, ang ganda, malago yung mga dahon, pero habang tumatagal, unti-unting nalalanta at nalalagas yung mga dahon. So isang araw, nagdesisyon na lumipat ng bahay itong mag-asawa. Pero dala-dala pa rin po nila yung kanilang halaman, yung niligalong halaman po sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, nung sila'y lumipat sa dating napakadami ng dahon, isang dahon na lang yung natira sa kanilang pong paglipat. Pero, buhay pa. Buhay pa po yung yung halaman. Berde pa rin. Pero ang nakakalungkot, di nagtagal, nalanta at tuluyan na namatay yung halaman. Wala nang pag-asa. So, milagro na lang kung mabubuhay pa yung halaman. Sa palagay ninyo, dun sa kwento, ano kaya ang naging problema? Guess. Wala nyo. Ano kaya naging problema? Hindi na naasikaso. Hindi naasikaso. Ayan, napabayaan. Ano ba? Parang Bible study na. Ano nangyari? Sa palagay niyo po? Tampo. Nagtampo. Kasi hindi mo na kinakausap. Nagtampo. Yung halaman. Very good, Mami Joy. Walang pataba, baka walang nailagay. Lumipat sila. Gusto nung halaman dun sa dating bahay. Lumipat sila, nagtampo. Ano pa kaya? Baka hindi na nasisikatan ng araw. Dati sa bintana eh. Ngayon, dahil isa na lang yung dahon,
tinanggalan. Okay, so mga possible, ganun yung nangyari. Kaya nawalan ng buhay, namatay o nalanta yung halaman. So, paano ito nakaka-apekto sa pamumuhay Kristiyano? Yung kwento na yun paano siya nakaka-apekto sa buhay ng isang Kristiyano? Para tayong mga halaman, ang Diyos ang nagtanim. Para tayong mga halaman. At ang nais ng Diyos sa kanyang halaman ay lumago. Amen? Walang ibang gusto ang Diyos para sa atin, kundi lumago po tayo. Madiligan, paalagaan, at pagkatapos, bahala ng Diyos ang magpalago. Kasi yun yung sabi sa 1 Corinthians, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang nagpapatubo ang Diyos. Napaka-importante sa lahat ay yung nangangalaga. At habang lumalago ang isang Kristiyano, dapat nagkakaroon siya ng bunga. Namumunga po siya dapat. So hindi katulad ng mangga na napapanahon lang. Tuwing kailan po ba ang panahon ng mangga? Summer. Okay. So kapag panahon ng balo, kanina, siniguelas, yan, seasonal lang po yun, ano? Okay. May panahon lang kung kailan sila mabubunga. Dapat maging katulad daw tayo ng saging. Yung saging, kahit anong panahon may saging, nakita na po ba kayo doon? O napansin niyo po ba sa mga prutasan? Walang mangga, walang saging. Laging meron no? So, kahit anong panahon, may bunga. Dapat dumarami yung bunga. Maraming tao po ang nagsasabing Kristiyano sila, pero fruitless. Maraming Kristiyano, maraming tao nagsasabi Kristiyano sila, pero fruitless. Kung sa tingin natin, Christian tayo at nasisense natin that you are fruitless, na parang walang pinagkaiba nung ikaw ay hindi pa Kristiyano, sa ngayon ay Kristiyano ka na, mayroong problema. Malaki ang problema. Kung matagal na tayong Kristiyano at nakikita mo wala namang pagbabago sa buhay ko, katulad pa rin ako nung dati, mayroong malaking problema sa atin. Walang bunga kasi hindi lumalago. Pero maaaring tiyak mo naman na ikaw ay Kristiyano kasi may nakikita kang bunga kahit papaano, pero ilang taon na, bakit di pa rin nadadagdagan ang iyong bunga? Wala pa rin paglago. Alam ng Panginoon kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Alam ng Panginoon kung ano yung sitwasyon na meron tayo sa ating buhay. So dun sa pag-aaralan natin sa John chapter 15, tingnan natin yung background. Sa John chapter 15, dun sa chapter 14 ng John, 15 at saka 16, sa tatlong chapter na yon, tingnan po natin. Malapit na kasi ipagos. Hanggang mamaya po makakasampu ko din. Sabi po dito, malapit na kasi ipako si Christ. Malapit na siyang mamatay. At katatapos lang nilang maghapunan. Ito yung huling hapunan nila. Kasama itong mga alagad. Physically, iiwan ni Jesus yung kanyang mga alagad. Pero may pangako ang Panginoon sa chapter 14, 15, 16 na yan ng John. May pangako ang Panginoon, kahit physically iiwan niya yung mga alagad, binigyan niya ng katiyakan na may makakasama pa rin sila. At sino po yun? Ang banal na Espiritu. Okay? May assurance pa rin. Kaya dapat, sabi ng Panginoon, palagi pa rin silang magtiwala at huwag bibitiw anuman ang mangyari. Huwag bibitiw. Pero sa kanyang alagad, may bumitiw.
Amen? Sa kabila ng kasama ni Jesus yung kanyang mga alagad na bilin na walang bibitiw hanggang sa huli, may bumitiw na isa. Umalis at naghandang ipagkanulo si Jesus. Sa sino yan? Judas. Si Judas Iscariot. So dito sa John chapter 15, verse 1 to 17, ipapakita ni Jesus kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng bunga ang buhay Kristiyano at paano mangyayari ito at kung paano ito mangyayari. Nung una, nag-usap-usap po sila sa kwarto kung saan sila naghapunan kasama ni Jesus, yung 12 disciples. Pero sa chapter 14 verse 21, last verse po yun, bago mag-15, sabi ni Jesus, tara, labas tayo, mas tayo dito, sabi ni Jesus. Tignan niyo po sa tumindig sila at umalis. And then John chapter 15 na ang kasunod. Lumabas sila at habang naglalakad ay may nadaanan silang puno ng ubas. Kaya doon na nagkama sa John chapter 15 na ikwento ni Jesus yung patungkol sa puno ng ubas. Karaniwan na po sa kanila yung makakita ng puno ng ubas. Sinamantala ito ng Panginoon Hesus upang turuan sila kung paano magkakaroon ng bunga. Hindi lang basta bunga, kundi maraming bunga ang kanilang buhay. Okay? Pag-usapan po natin yung tatlong bagay na sa John chapter 15. Una, yung vine. Pangalawa, yung vine dresser o yung gardener. Pangatlo, yung branches, yung sanga, yung mga sanga. Tatlo po yan na importante doon sa John chapter 15. Yung puno, yung tagapag-alaga, at yung sanga. Maaring sabihin po ng iba sa atin, anong pakialam ko dyan sa puno na yan? Nakita na po ba kayo ng puno ng ubas? Ako hindi pa po nakakakita. Meron ba dito sa Pilipinas? Meron. Okay po. Saan po ba maraming puno ng ubas? La Union. Hindi pa po ako nakapunta ng La Union. Nakala ko kasi natin, galing sa ibang bansa natin. Okay. So, maaaring sabihin ng iba sa atin, anong pakialam ko dyan sa puno ng ubas? Basta tinanggap ko si Kristo, umaattend ako sa church, mapupunta naman ako sa langit. May bunga man o. Anong pakialam ko dyan? Isang ganun po yung kaisipan natin. Kung iyan ang pagkakaintindi natin, makinig kang mabuti. Okay? Kung ang pagkakaintindi natin, wala akong pakialam. May bunga man ako wala, umaattend ako sa church, basta pupunta naman ako sa langit. Anong pakialam? Kung yan ang pagkakaintindi natin, makinig kang mabuti. Sabihin nyo sa mga katabi nyo, makinig kang mabuti. Ngayon, kung ikaw naman ay isang Kristiyanong kontento na sa iyong buhay espiritual at yung sa kalagayan mo at sinasabi mo, okay na ako dito. Okay na ako. Masaya naman ang buhay Kristiyano ko. Eh ano naman kung kaunti lang ang bunga ko? Anong paki mo? Anong paki mo kung konti lang yung bunga ko? Kaya dahil pakiya tayo sa mag-judge. So, anong paki mo? Hindi naman ako pastor. Pastor lang po ba dapat ang mamunga? Hindi. Kasi pinag-usapan dito, buhay Kristiyano. So kahit hindi ka pastor, Kristiyano ka, tinanggap ko si Kristo. So kung ganyan din ang saloobin mo, makinig ka ng mabuti. Sabi niyo sa katabi mo, makinig ka ng mabuti. Okay. So why is fruitless? Fruitless ba? So why is fruitfulness important in the Christian life? So bakit ba mahalaga sa buhay Kristiyano ang pagiging mabunga?
I will give 3 reasons. So, tatlong dahilan po. Number 1, sige, matulog na lang ako. Number 1, the credibility of Christ as the true vine is at stake. Nakataya dito ang pangalan ng Panginoon. Kasi sabi, siya ang tunay na puno ng ubas. Kung ikaw ay Kristiyano na nabubuhay ngayon sa mundong ito, kapag hindi nakita ang buhay ni Kristo sa iyo, nakataya ang pangalan ng Panginoon. Amen po. Sa lumang tipan, larawan ng isang puno ng ubas ang Israel, na nais ng Diyos na mamunga at maging instrumento niya para sa ibang mga bansa. So tinitingnan ng Diyos na itong bayang Israel ay isang puno ng ubas na dapat mabunga. Makita ng ibang bansa na ito ay mabunga. Pero nag-fail po ang bayang Israel. Maraming pagkakataon sa kanilang buhay na nag-fail po sila. Pero dumating si Jesus at sabi ni Jesus, I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas. Kasi alam niyo po, paano maniniwala ang mga tao na tunay si Kristo at hindi gawa-gawa lang ng imahinasyon ng mga relihiyosong tao kung ang buhay na pinapakita natin ay katulad pa rin ng dati nating buhay. Amen po? Amen. Kailangan makita sa ating buhay at maniwala ang ibang tao na tunay si Kristo. Kasi mahirap na sinasabi natin, totoo na may Diyos, pero paano mo mapapakita sa kanila na totoo nga si Kristo kung hindi naman nakikita sa buhay mo? I am the vine and you are the branches. Hello? Wala. Pinas ba? On the Post ka. Nasa meeting. Yes, yeah. Huwag mong patayin. Joke lang. Okay. So, I am the vine and you are the branches. Kung sinasabi ng Panginoon na siya ang tunay na puno ng ubas, tayo yung mga sanga. Sinasabi natin na dakila ang Diyos, buhay ang Diyos. Pero sa buhay natin, hindi naman natin pinapakaya at pinapakita na buhay na ang Diyos. Anong sasabihin nila kay Kristo kung hindi nila nakikita ang bunga sa atin? Amen po. Ang bunga na dapat malapit ang ugnayan sa ating Panginoon. Tulad ng isang sanga na nakakabit sa puno. Hindi pwedeng hiwalay tayo eh. Hindi pwedeng mamungay sa sanga kapag hiwalay sa puno. Kailangan nakakabit sa puno. So dapat yung sanga namunga. Gaano katatag, katibay yung relasyon natin sa ating Panginoon. Paano sila maniniwala na karapat dapat sundin bilang Panginoon si Kristo, si Kristo, kung hindi natutupad sa buhay natin ang layunin kung bakit Kanya pinili. At tayo po, pinili tayo ng Diyos eh. Hindi ang Diyos hindi tayo pumili sa Diyos, hindi ang Diyos ang pumili sa atin para mabuhay. Sabi dun sa verse 16 sa chapter 15, you did not choose me, but I choose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide. Anong sasabihin ng ibang tao tungkol kay Kristo kung ang buhay mo ay tuyot at parang nalalantang dahon? Di ba nakataya ang pangalan ng Panginoon? Yung kredibilidad ng Panginoon na siya ang tunay na puno ng ubas. Nakataya. Kaya dapat nakikita yung bunga sa atin. Pangalawang reason, bakit mahalaga
na maging mabunga ang buhay Kristyano natin, the glory of God as the vine dresser is at stake. Yung tagapangalaga, yung kapurihan ng tagapangalaga ay nakasalalay ko. Yung true vine, dapat bukod sa sinasabi natin na siya ang tunay ng puno ng ubas, dapat nakikita sa atin ang bunga. Ngayon, yung kapurihan ng tagapangalaga ay nakasalalay. Ang sabi doon sa verse 1 and 2, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Sa ibang translation, sa NIV, gardener yung ginamit. So every branch of mine that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. So pinuprune para mas lalo pa ang mabuhay. So bilang tagapangalaga o yung vine dresser, nais ng Diyos na mamunga ang kanyang mga inaalagaan. So tayo daw yung mga sanga, tama? Gusto ng Diyos, gusto ng vine dresser, yung gardener, na namumunga tayo ng namumunga. Matutuwa ang tagapangalaga kapag namumunga ang kanyang tinanim. Kapag may nag-aya po ba sa inyo sa isang manggahan, ay ito sa mangga eh. Puro mangga yung aking na-example eh. Kapag may nag-aya po sa atin sa isang manggahan, so maraming puno ng mangga, tapos 3 taon na pero wala pang bunga, sasabihin ba natin sa may-ari, ang galing-galing mo, yung tagapangalaga? Ganun ba sasabihin natin? 3 taon na, pumunta ka sa taniman ng mangga, 3 taon na pero wala pang bunga. Tapos sasabihin doon sa tagapangalaga, ang galing-galing mo. Kakaiba ka, kahanga-hanga ka, pero wala namang bunga. Yung puno. Hindi nag-glorify ang Diyos. Kapag nakita niya yung kanyang tinanim na walang bunga. Pero kapag malago, madami ang bunga, napapapurihan. Diba? Sabi sa verse 8, by this my Father is glorified that you bear much fruit. Bakit? Dahil siya ang nag-aalaga. Siya ang nagpapatubo at nagpapabunga. Sa kanya ang papuri, hindi po sa atin. Amen? Ang galing ng tagapangalaga. Ang galing ng gardener. Okay? Kung wala tayong pakialam sa karangalan ni Kristo at ng Diyos, hindi mo iintindihin kung may bunga ba ang iyong buhay Kristiyano o wala. Amen? So kung baliwala sa iyo, ayaw mo bigyan ng karangalan ng Panginoon, may bunga ka man o wala. Baliwala sa iyo. Nakakalungkot. Tama po. Kung nakikita ang bunga sa atin, natutuwa. Huwag mo lang isipin kung natutuwa yung ibang tao. Kasi bisa doon pa tayo natitisod eh. Tama? Madaya ang mata. Lagi natin napag-aaralan yan. Minsan na umusap ang mata. Tinignan ka lang eh. Galit ka sa'yo. Tama po? Naungusap ang mata. Huwag mo na tingnan yung ibang tao. Tingnan mo, nakatingin ang Diyos sa'yo. Kung may bunga ako wala, may problema. Dapat laging may bunga. Itig sa bunga ang pamumuhay natin bilang isang Christian. Pangatlo, mahalaga ang fruitfulness sa Christian life. Our assurance as true followers of Christ o yung mga sanga, tayo is at stake. Ang sabi dito sa verse 8, by this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So, ipinapakita na tayo ay tunay na alagad ni Kristo kung namumunga tayo.
Hindi ba po sa mga panahong hitik na hitik ang bunga natin, mas nasasabi natin, tunay nga, kay Kristo tayo. Minsan, pag hitik yung bunga natin, walang problema, nasasabi natin, talagang kay Kristo ako. Kasi nagbubunga ako. Balik na rin naman natin yung sitwasyon. Paano kung lanta ang buhay? Walang bunga. Nagtataka tayo, Kristiyano ba ako? Walang bunga eh. Every branch of mine, sabi sa verse, na hindi namumunga, pinuputol, tinatapon, at masususunod. Tama po? Kaya kung tayo nakakamit sa puno, nakikita ang bunga, pinuprun, nililinis, para lalo pa magbunga. Kaya yung mga prophets sa pinagdadaan natin, minsan, sabi natin, pruning ito. Para lalo pa tayo mabuhay. Nililinis tayo ng Diyos, inaalis yung mga bagay na hadlang para hindi tayo makapabuhay. So napatutunayan na tayo alagad kapag tayo ay namumunga. Doon sa mga hindi namumunga, yung sabi nga sa scripture, hindi tunay na alagad ni Kristo. Parang alagad, pero hindi tunay na alagad ni Kristo. Katulad ni Judas. Si Judas nakasama ni Jesus. Tama po? Nakasama, pero hindi nakiisa kay Kristo. Kasi kapag nakipag-isa kay Kristo, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Nabubuhay ka na kay Kristo. So, bagamat nakasama, kita nyo, bumitiw, nag-iba ng landas. Pero ang totoong tagasunod ni Kristo, bagamat dumaan sa matinding pagsubok, patuloy na nililinis ng Diyos upang mamunga ng marami. May isang alagad din po ang Panginoon, bukod kay Judas, kabaliktaran, si Pedro. Kilala niyo po si Pedro? Amen po? Si Pedro, bagamat nadisiplina po siya eh. Ano yung naging dahilan? Kinahila niya si Jesus 5 beses. 3 beses. Sumobra ako. Muntik na. So 3 times, no, pinahila ni Pedro. Pero nang lumaon, bagamat may disiplinang ginawa ang Diyos sa kanya, namuha ng marami si Pedro. Doon napatunayan na tunay siyang alagad ni Kristo. Tandaan po natin, nagtatanong ang maraming tao. Maraming tao ang nagtatanong, totoo ba si Kristo? Dakila ba at makapangyarihan ng Diyos? Tunay kaya siya? So maraming tao nagtatanong. They are looking at the fruit of our faith. Nakatingin ang maraming tao sa atin bilang mga Kristiyan. Kaya sabi ng scripture, abide in me, manatili sa akin. Fruitfulness is absolutely important. Sabihin nyo nga po, important. For the sake of Christ, for the glory of God, and for your own good, para sa kabutihan ko. Kaya mahalaga ang makita ang bunga sa atin. Dahil nakataya ang pangalan ng Panginoon, ang kapurihan ng Diyos, at ang kabutihan natin sa harap ng maraming tao. Amen po? Amen. Yung hindi ka kumbinsido, hindi ka kontento sa klase ng buhay mo ngayon, at ayaw mong maranasan ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo, pwede mo nang takpan ng iyong tema. Huwag na tayong makinig sa mensahe na ito. Pero kung sinasabi mo ngayon sa sarili mo,
I want to experience a fruitful Christian life. Paano ba ako magiging fruitful? Ito ang sagot ng Diyos. Abide in me. Manatili tayo kay Kristo. Manatili tayo nakakabit sa puno. So, anong ibig sabihin nito? Meron pong tatlong observations tayo makikita dito about abiding in Christ para mas makita po natin ng klaro yung mensahe nung manatili kay Kristo. Number 1, abiding in Christ is absolutely necessary. Kailangan, importante po ito. Hindi po siya optional. There will be no fruitfulness if there is no abiding in Christ. Sabi, hindi ka nga makakapamungay kung hindi ka nakakabit sa puno. Kaya dapat nakakabit ka. Okay? He is the source of life. Kasi walang dadaloy na sa sanga kung hindi ka nakakabit sa puno. Walang nourishment. Okay? Hindi ka connected sa puno. Eh, di ba sa huling natin, sabi ni Jason, dahil nababanggit, stay away sa drugs. Stay connected. Amen? Stay connected. Continue lang. Yung abiding, sa ibang translation sa NIV, remain in me. Ano ibig sabihin? Continue, stay, don't move, don't go away, don't stop, persevere, be faithful. Amen? Remain in me. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay hindi minsan lang, kundi nagpapatuloy hanggang wakas. Hindi yung kapag feel lang natin na mamunga o seasonal, yun lang tayo nagiging mamunga. Dapat araw-araw ng ating buhay, nakikita ang bunga. Tulad ng nanay na nagbilin sa kanyang anak na huwag kang aalis ng bahay, dito ka lang ha. May mga nanay po bang ganyan? Aalis muna ako. Huwag kang aalis ng bahay ha, dito ka lang. Nasubukan niyo na po bang sabihan ng ganyan? Huwag kang aalis ng bahay, dyan ka lang. So sabi ni Jesus, abide in me. Kung si Jesus ang nagsabi, huwag kang aalis ng bahay, abide in me, manatili ka sa akin, stay. Wala nang ibang paraan upang maranasan natin ang makabuluhang buhay. Faithfulness to Christ leads to fruitfulness in the Christian life. Amen po ba? The more faithful you are to Christ, the more fruitful you become. Kapag nakakabit ka sa puno, sigurado mamumunga ka. Kasi siya yung source ng life. Amen po ba? Ano pa? Number 2, abiding in Christ is abiding in His words. Sabi sa verse 3, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Nalinis na tayo dahil sa salita na sinabi. So, nilinis na tayo dahil sa salita ng Diyos na tinanggap natin at pinaniwalaan. At patuloy pa rin tayo nililinis upang magkaroon ng mas maraming bunga sa pamamagitan din ng pananatili natin sa salita ng Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, di ba? Sa buhay Kristiyano, dapat nire-renew lagi natin ang isip natin. Hindi natin kayang baguhin ang isip natin sa sarili nating kakayanan. May salita ng Diyos ay binigay po sa atin, the more you need ng salita ng Diyos, maraming na-feed sa iyong kaisipan na babago ang ating isip. Amen? Dapat ang salita ng Diyos ang inangahawakan po natin
sa ating buhay. Walang Kristiyano na makapagsasabi na natili siya kay Kristo kung hindi naman siya palaging nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Pwede po ba na kinakausap mo yung asawa mo tapos nagpapanggap ka nakikinig habang nagte-text ka? Tapos sasabihin mo, ano nga ulit yung sinabi mo? Nakikinig ako. Pero busy ka sa pagte-text, kinakausap ka ng asawa mo. O kung nakikinig ka man, pero hindi naman iniintinding mabuti. Tulad nung nanay na sinabi siya, bumili ka ng suka. So bumili ng suka dun sa kanto, pero pagbalik ka, dala ketchup. Tapos magdadahin na pa, pasensya na po na, ang haba ng pila sa dali. We abide in Christ if we continually listen to His words and make efforts to understand at maging significant yun sa ating buhay. Kasi hindi pwedeng pinakinggan mo lang pero hindi mo naman inunawa, inintindi, bali wala. Kaya hindi natin maisasalita. So abiding in Christ is abiding in His words. Number 3, abiding in Christ is abiding in His love. Sabi sa verse 9, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. Ang panawagan na manatili sa Kanya ay panawagan na pag-alabing ang mainit na relasyon sa Diyos. Relasyon ang pinag-uusapan po natin dito. Relasyon sa ating pong Panginoon. Hindi lamang po ito tulad ng isang asawa, sensya na po, yun na nailagay ko example eh. Hindi po ito tulad ng isang asawa na palaging nasa bahay na, pero hindi man lang nahawakan ng kamay ng asawa. Hindi man lang kinakausap. Hindi man lang kinakamusta. Jesus is not saying, remain in the church. Hindi po rin sasabi ni Jesus yun. Remain in the Sunday school. Remain in your life group. Jesus is saying, remain in me. Manatili kayo sa akin. Kasi mas interesado si Kristo, hindi sa kung saan ka o kung anong ginagawa mo, kundi sa kung anong klaseng relasyon meron ka sa Kanya. Doon interesado ang Diyos. Kaya ka doon sa mag-asawa, kasama kayo sa bahay, pero hindi naman kayo nag-uusap. Hindi kayo nagkakamustahan. Wala na kayong date. Importante sa mag-asawa yung relasyon eh. So ang Diyos, hindi mahalaga, ano ba yung ginagawa mo? Ang mahalaga, ano yung relasyon mo sa akin? Maayos pa ba yung relasyon mo sa akin? Masyado kang busy sa kingdom, pero hindi ka busy sa king. Hindi pwedeng puro trabaho lang. Paano naman ako? Anong relasyon ang meron ka sa akin? Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kamusta na yung relasyon natin sa Panginoon? Unahin natin pagtuunan ng pansin ang pagpapatibay ng relasyon natin kay Kristo dahil dito nakasalalay ang magiging bunga ng ating buhay Kristiyano. Kapag maayos maganda ang relasyon natin sa Diyos, hindi mo kailangan pilitin na magbunga. Kusa kang magbunga. Amen po. Kusa yung lalabas. Basta maayos ang relasyon mo sa Diyos. Ang bunga ng isang malapit, mainit, hindi pa andap-andap na apoy
at nagpapatuloy na relasyon sa Panginoon ang dapat makita po sa atin. Dito po sa talatang pinag-aaralan natin, maraming bunga ang pwede tayo makita. Dito sa John chapter 15, verse 1 hanggang 17. Marami po. So kung gusto nating maging ganito, maging bunga ng ating buhay pananampalataya, make sure na nakakabit ka sa sanga, sa puno ka. Kailangan nakakabit ka sa puno. Ano-ano po ito? So, ito lang po yung napansin ko. Yung sa maaaring pwedeng maging bunga natin kapag tayo nakakabit kay Kristo. Number 1, developing Christ-like qualities. Kaya nga sabi dito, my disciples. So ang tawag ni Christ sa mga taong nakikita ang bunga, nakikita na sila ay nagiging katulad ni Kristo. Christ-like, mala Kristo. Kaya ang tawag ni Jesus, my disciples. Napatutunayan kayong mga alagad ko. Importante po yun na magbunga tayo. Pangalawa, na pwede natin makita dito sa mga talatang ito, ma-experience natin experiencing God in prayer. Number 2, sabi dun sa verse 7 sa inyong pong Bible, hindi ko na po kasi nilagay ito yung mga scripture. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Mangyayari. Ano man yung kailangan mo, ano man yung gusto mo, mangyayari. Kasi nakakabit ka sa puno. Amen po. Mararanasan mo yung hindi mo pa naranasan na himala ng Diyos kapag malapit ka sa Kanya. Kaya sabi, whatever you ask for in prayer, in my name, ibibigay ko sa atin. Amen po. Doon sa verse 16, yun din yung nakalagay. Doon sa verse 7 at saka verse 16. Hingin mo, ano yung gusto mo, ibibigay sa iyo ng Ama. Amen po. Amen. Sa May 9, pupunta po kami sa bundok. Amen? Excited na po ba yung mga pupunta ng bundok? Mamumundok kami. Marami tayong itutulog sa Panginoon. Kung maayos ang ugnayan natin sa Panginoon, nagbubunga dapat ang buhay natin sa panalangin. Number 3, na pwede natin i-apply, living a life of obedience to God's will. Sabi sa verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love. Eh, ang utos ng Diyos, magmahalan kayo eh. Amen? Napatutunayan kayo mga alagad ko kung nagmamahalan kayo. If you keep my commandments, you will abide in my love. Marami sa atin ay may struggles. May mga problems na pinagdadaanan. Hindi natin mapapagtagumpayan yung mga struggles sa buhay kung kakasearch lang natin, kung natin search lang sa Facebook. Hindi natin mapagtatagumpayan. Hindi rin natin mapagtatagumpayan yung mga struggles sa buhay kung manonood na tayo ng mga teledrama. Baka lalo lumungkot yung buhay natin. Kung hindi ka mananangan kay Kristo, hindi mo pagtatagumpayan ng mga struggles sa buhay. Dapat sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Number 4, loving one another. This is my commandment, sabi ni Jesus sa verse 12, that you love one another as I have loved you. So these things I command you, sabi sa verse 17, so that you will love one another. So bunga ng malapit at mainit na ugnayan kay Kristo, ang isang pusong umiibig sa iba
na tulad ng pag-ibig ni Kristo ay sobrang napakahalaga. Siguro nahihirapan tayo mahalin, patawarin yung isang kapatid na hanggang ngayon na kinaiinisan mo. Pero sabi ni Kristo, if you want the fruit of love, abide in me. Manatili ka kay Kristo. Mahirap po eh. Pag nakita mo, nainis ka eh. Kaharap mo pa. Talagang mahihirapan ka. Pero sabi ng Panginoon, kung gusto mong maranasan yung bunga ng isang Kristiyano, kahit hindi ka ibig-ibig, mahal mo. Amen po ba? Kasi nagdadagdag yun naman sa atin eh. Stress. Talagang gusto mo umiwas. Pero hindi maiiwasan eh. Talagang harapin mo. Amen? Pero pag nagawa po natin yun, nagbubunga ng ating buhay Kristo. Yun ang maganda. Nawawala yung inis, nawawala yung galit. Natutuwa yung tagapangalaga natin. Ang Diyos. Amen po. Number 5, reaching others for Christ. Sabi sa verse 16, I choose you and appointed you that you should go and bear fruit. Ang mabuang Kristiyano, pumahayo. Amen po. Ang mabuang Kristiyano, ipinamamalita na tunay si Kristo. Kaya pag may mga activity po tayo na paghayo, join po tayo. Kali yung ginagawa po natin ngayon, lahat yun ay paghayo, puro palabas. So kung kailan lang po, di ba, naging matagumpay yung campus ministry po natin. Ang goal po natin doon, magtanim. Maaaring iba yung magdilim, pero ang pinakamahalaga ang nagpapakita. Magtanim lang tayo ng magtanim ng salita ng Diyos. Hindi po pagsasayang ng oras yun. Investment po yun. Yun ang gusto ng Panginoon. Nagbubunga tayo. Kasi ipinapangalan natin ang salita ng Diyos. At lately, meron po tayo yung Kids Outreach. Sinimulan na po natin ulit. And soon, praying na maging house church. Amen po. Lahat po yun ay palabas. Kaya, dito makita yung bunga. Hindi limitado yung kilos ng Diyos. Tayo lang minsan na naglilimita sa sarili natin na hindi natin kaya. Kung ikaw ay na kay Kristo, walang hindi magagawa ng Diyos. Lahat ay magagawa. May posible po ba sa Diyos? Walang posible. Kulang po ba sa pera? Sa kaisipan natin, wala. Pero ang Diyos, tinitingnan niya yung bagay na meron ka. Sabi ng Bible, mayaman na ang Diyos natin. Mayaman nga yung tatay natin sa langit eh. Sino mga anak ng Diyos dito? Amen. Tingin niyo ba sa sarili niyo? Mahirap. Mahirap kausap. Pero mayaman tayo. Yung mata lang natin ang madaya talaga. Yung anak ko po, yung si Apollos, ang hihingi lagi sa akin yung, dati paying $1,000. Magkano po ba yun? Pag kinonvert sa peso? 60. 60. Ay, kaya ko sa mate. 60,000 po? Malaki ng palitan po ngayon. Malaki ng palitan. Sino papalit ng dollar? 60 po babalik kayo? 50. Oo, malaki nga. 60. 61. Malapit na maging presyo ng diesel. Pero yung anak ko po, yun ang hinihingi na lagi sa akin.
Dati penny $1,000. Ngayon na nagbago na ng tawag sa akin, hindi dati. Dad. Dad. Hingi ng $1,000. Yes, son. Nakasunod na rin ako sa kanya. Yes. Pinapangatawanan ko. Mayaman ng Diyos ko. Wala man akong mabigay sa kanya ng $1,000, pero yung piso na ibibigay ko sa kanya, katumbas doon, $1,000. Kaya minsan nalulungkot po tayo dahil wala tayong pera. Totoo naman po, hindi natin nabibili kung ano yung gusto natin kasi kulang tayo. Amen? Hindi pa panahon. Darating ang oras. Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. We walk by faith, not by sight. May limitasyon kasi yung paningin po natin. Pero ang Diyos, walang limit. So kung humahayo tayo, pinapamalita ang tinapos na gawa ni Kristo, mabungang Kristiyano po tayo. Nagbibigay ng kahulugan nito sa buhay ng isang Kristiyano. Inahanda pa natin ang ating sarili. Ang dapat nating pagtuunan ng pasin, payamanin ang relasyon kay Kristo. Yun muna. Huwag natin problemahin kung paano tayo magbubunga. Problemahin natin paano tayo mananatiling nakakabit sa buhay. Amen po? Tandaan po natin, ang nais ng Diyos para sa atin ay hindi lang isa o dalawang bunga ang makita, kundi maraming bunga. Pagdating sa pera, sabi natin, we want more. Pagdating sa regalo, we want more. Bakit pag sa bungang Kristiyano, ayos lang kahit kaunti ang bunga? Dapat we want more. I want to be more fruitful. Amen po? So meron po akong encouragement sa bawat isa. Dagdag lang po ito. 4 na encouragement. Number 1, mga praktikal na paraan po ito upang maranasan ang mabungang buhay Kristiyano. Siyempre, pagbabasa ng Bible. Pagbabasa. Gabi po, inaabangan ko mga alauna. Kasi nakakapag-ano na ulit ako, nakakapag-journal na ulit ako. Ganyan po ba? Bumabalik na ulit sa dating circulation. Kasi sa mga pinagdaanan ko sa buhay, hindi excuse po yun. Pero mahirap kasi kapag nandun pa sa sitwasyon na nagbabasa ka pero hindi maintindihan yung binabasa. Sayang, napapagod lang yung isip natin. Kaya dapat, okay. So yun po, nakabalik sa circulation pa, nakakapag-journal. Alauna din, nag-aantay ako sa mga nag-journal. May mga nagpasa, mga alas 2. Hindi ko na kinaya. Umabot, nag-journal. So, upang malaman yung kalooban at mga pangako ng Diyos araw-araw, magbasa na tayo. Amen? Sino po nagbabasa ng Bible? Amen. Okay. Pagbulay-bulayan ang salita po ng Diyos araw-araw. Wala po ako nakitang fruitful na Kristiyano na hindi faithful sa pagbabasa ng Bible. Kung faithful tayo, nagbabasa ng Bible, sigurado, mabunga ang buhay Kristiyano. Amen po? Pangalawa, manalangin. Okay? Manalangin. Isa sa mga naging failure
sabi natin failure. Mabilis na nakakapasok ang kaaway kapag walang mga panalangin nakaharap. Amen po? Amen. Minsan, kailangan nating ibalik yung mga walls ng prayer para hindi makapenetrate ang kaaway sa buhay po natin. Panalangin, pakikipag-usap po sa Diyos. Regular na pakikipag-usap sa Diyos. Maghingi ng gabay, magpapasalamat sa Diyos. Panalangin po yan. Quiet time natin sa Panginoon. May iba kasing mga quiet time, madaling araw, meron naman umaga, meron naman yung quiet talaga. So, mahirap yun. Tulog na, quiet na talaga. So, panalangin, pakikipag-usap sa ating Diyos. So, encouragement po sa ating Diyos. Pangatlo, pakikipag-ugnayan. Ito po yung fellowship na dapat. Pagdalo sa mga gawain po, pakikipag-ugnayan sa ibang mananampalataya kasi nagbibigay po ito ng kalakasan para sa atin. Encouragement sa atin kapag dumadalo po tayo sa gawain ng Panginoon. Pang-apat, pagiging saksi o pagpapatotoo, yung witnessing. Ito po yung pagbabahagi ng salita po nito. So ilan lamang po sa mga encouragement na pwede nating matibay, maibalik yung init ng paglilingkod sa ating Panginoon. So nawa maging katuruan po sa atin ito na minsan sa ating buhay parang nabumunga pa ba ako o hindi na. So yung relasyon natin sa Panginoon, yun yung unahin po natin. Kailangan manatili tayo na makamit sa puno. Abide in me. At ang ating big idea, ang huli po, through Christ, I will bear fruit in my Christian living. So sinasabi dyan, dahil kay Kristo, mamumunga ako sa aking pamumuhay. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po ba ng mabungang buhay? Amen. Manatili kay Kristo. Para po natin ang Panginoon. Kaya pinasa tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil pinaralaanan mo kami na manatili kami nakakabit sa puno. Panginoon, minsan nakakaligtaan po namin yung mga mahalagang bagay. Inuuna namin hindi mahalaga. Kaya minsan yung bunga na dapat makita sa amin ay hindi makita. Panginoon, patawarin niyo po kami. Minsan pinapakita mo na sa amin yung dapat po namin gawin, pero ini-ignore namin. Pero salamat po, Panginoon, sa iyong salita na palaging nagpapaalala sa amin kung ano yung mahalaga. Unahin ka namin, Panginoon, patatagin ang aming relasyon sa iyo upang ang bunga ay patuloy na lumago, makita sa aming buhay at makita ng marami na tunay ang aming Diyos na sinasabi. Pangunahan niyo po ang buhay namin, Panginoon. Mga anak mo, mga lingkod mo, na nais magpahubog sa inyo. Hindi namin kaya, Panginoon, na mamunga kapag hiwalay sa inyo. Kaya mas pipiliin namin na lagi po kami nakakabit sa puno. At ikaw yun namin, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. Patuloy at patuloy na magbunga kami ng marami. Palagong buhay, Kristiyano, ang makita ng marami sa amin. Purihin ka, O Diyos, ang iyong salita, ang siya maging tuntungan ng aming pananampalataya. Panghawakan
po namin mga pangako. Hindi mo aalisin ito sa aming isipan, pagkos ipapamuhay po namin ang mga narinig namin at natutunan. Ang papuri sa inyo, Panginoon, hangad po namin palagi na mabigyan kayo ng kasiyahan at karangalan. Malugod po kayo sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para pa mo natin ito.